Good morning, nais po muli magbahagi ng ating devotion sa mga ngaral, chapter 5, verses 1 to 4. Sabi dito, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipinangako mo sa Kanya sapagkat sa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng Kanyang mga salita. Kailangan pag-isipan muna ang ating mga sasabihin, lalo na kapag yung mga mangangako ka na wala naman sa isip mo na tuparin, no? Basta lang pangako para matahimik. Hindi po ganun. Kahit sa kapwa tayo nangangako, dapat may integridad tayong tupdin yung mga pinangako natin. Kaya kung alam mo imposible mo namang magagawa, huwag nang mangako, no? Sinasabi nga talaga din dito na hindi mahalaga yung mga inialay mo, inihahandog mo kung wala namang pagsunod, kasi obedience is better than sacrifice. Dapat talaga yung pagsunod ay buo. Partial obedience is disobedience pa rin siya sa mata ng Panginoon. Kaya yun, isa yun sa magandang halimbawa na hindi nalulugod ang Panginoon sa kung ano yung mga handog mo, kundi yung pagsunod talaga. Hindi porque nakapakinig ka ng salita, alam mo yan na ganun ang sinabi, pero hindi mo naman sinunod, wala pa din. Kasi nga, ang pagsunod ang pinakamahalaga nito. Blessed are those who hear the word of God and may end at ang mga gumagawa nito. Yun lamang po. Magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po is Ecclesiastes chapter 5 verse 5 to 8. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako at hindi naman tuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalig lang. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo sa ganyang galit na galit ng Diyos. Kung magkaganon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang yung ginagawa, kaya ganun man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhang mong salita at gawa, magkakaroon ka ng takot sa Diyos. Huwag kang magtataka kung makita mo ang nahihirapan ay inaapi ng mga makapangyarihan. Alalahanin mo ganun din ang ginagawa ng nakakataas sa kanila at bawat pinuno ay may nakakasakop din mas mataas na pinuno. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 5, Talata 9 hanggang 12. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan
at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Ecclesiastes chapter 5 verses 13 to 16. Ang sabi po dito, ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan, kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Narito pa ang isang mahirap isipin, kung ano ang ayos ng tayo'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo ngunit wala ring napapala. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Ecclesiastes chapter 5 verses 17 to 20. Lahat ng mga araw naman niya ay ikinakain niya sa kadiliman at siya'y totoong nayayamot at may sakit at pag-iinit. Narito na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos sapagkat ito'y kanyang bahagi. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kalooban ng Diyos sapagkat hindi niya aalalahaning lubha ang mga kaarawan ng kanyang buhay sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.